Wala akong ginawang masama. Hindi ako nagkasala. Lahat ng yun ay para sa Pilipinas. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, nagkaroon ng isang mahusay at matalinong bayani na ginamit ng kanyang panulat upang ipahayag ang kalayaan ng mga Pilipino laban sa kolonisasyon ng mga Espanyol, at namatay nang siya ay pinaslang noong ika-30 ng Disyembre taong 1876. Siya ay si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Real. On June 19, 1861, ipinanganak sa Calamba, Laguna si Rizal. Ang bahay niya noon sa Calamba ay isa ng pambansang parke at museo na tinatawag na Rizal Shrine. Nag-aral si Rizal at nagtapos ng Bachelor in Arts noong 1877 sa Ateneo Municipal de Manila sa edad na 16, na kung saan nakuha niya ang pinakamataas na karangalan sa kanyang klase. Nagpinig patungo sa lupa ngunit hindi nakakuha ng lisensya dahil siya ay nartitan. Nag-aral ang medisina sa Universidad de Santo Tomas, ngunit nakaranas ng diskriminasyon kaya nagpa siya ng huminto sa pag-aaral. Sa unang paglalakbay niya ay madami na agad siyang napuntahan na bansa. May 1882, hindi alam ng kanyang magulang, tumungo si Rizal sa Madrid, Spain upang mag-aral ng medisina. Dito niya sinimula ng pagsulat ng kanyang makasaysayang nobela, ang Noli Me Tangere, na naglalarawan ng mga suliranin sa lipunang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Sa lungsod ng Barcelona, Spain, isinulat ni Rizal ang Amor Patrio, isang salaysay na nagpapahayag na kanyang matinding pagmamahal sa Pilipinas. Ibinahagi niya ito sa isang pahayagang Tagalog. Sa Naples, Italy, unang sinubukan magsalita ng Italyano, isa sa maraming wika na kanyang natutunan sa kanyang mga paglalakbay. Kabilang ang Atenas, Grecia at Ehipto sa mga lugar na napuntahan niya, na labis niyang pinatuwa dahil ilan sa mga hilig niya ay narito. Tulad na lamang ng pagkahilig sa mitolohiya, nagsalita din siya ng obserbasyon tungkol sa kagandahan ng disyerto at mga misteryosong saysayan ng Ehipto. Isa rin sa mga unang Pilipino na nakakita ng mga sikat na piramid ng Ehipto, isang karanasang hindi niya malilimutan. Nag-aral si Rizal ng ophthalmology, paggagamot sa mata, sa ilalim ng tanyag na si Dr. Luis D. Huego. Isa sa mga unang lungsod na kanyang napuntahan sa Europa ay ang Marcel. Bagamat maganda ang lugar na ito, hindi nagustuhan ni Rizal ang mga pagkain dito. Sa Paris, sinagaan niya ang Eiffel Tower na noon ay kasalukuyang itinatayo. Malaki ang interes ni Rizal sa sining at kultura, kaya madalas siyang tumutungo sa mga museo tulad ng Louvre Museum. 2 beses na dumaan si Rizal sa Saigon, una ay sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas at muli naman sa kanyang paglalakbay patungong Hong Kong. Sa Heidelberg, Alemanya, namangha si Rizal sa kagandahan ng ilog Neckar. Ang karanasang ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang isulat ang tulang A Las Flores de Heidelberg. Dito ay ang pangalawang pag-aaral niya ng ophthalmology sa ilalim ni Dr. Otto Becker. Natapos ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere dito sa Berlin, Alemanya. Naging kasapi rin siya ng mga ilang samahal sa siyensya tulad ng Geographical Society, Anthropological Society at Ethnological Society ng Berlin. Napakahusay ni Rizal sa wikang Aleman. Madali niyang nauunawaan at nagamit ang wika na parang isang katutubo. Dahil sa kanyang pagtitipid, minsan ay naglakad siya sa gitna ng niebe dahil wala siyang pambayad sa tren dito. Nang siya ay makarating sa Roma, Italy, tinawag niya itong Eternal City dahil sa magandang kasaysayan nito. 1887 ang kanyang unang paglalakbay sa Switzerland. At 1889, bumalik siya sa Switzerland at muling ninangaan ang kagandahan ng bansa at ang kanilang neutralidad. Minsan ay nagbiro siya na kung kasing payapa lang ang Pilipinas tulad ng Switzerland, magiging isang maunlad na bansa ito. Gumugol ng maraming oras si Rizal sa British Museum upang saliksikin ang
Sucesos de las Islas Pilipinas ni Antonio de Morga, isang mahalagang dokumento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Karoon siya ng pagtingin sa isang Inglesya na nagkangalang Gertrude Pickett. Ngunit, hindi sila nagkatuluyan dahil inuna ni Rizal ang kanyang mga tungkulin sa bayan. Namangha si Rizal sa kalinisan at kultura ng Hapon. Nagkaroon siya ng isang romantikong relasyon sa isang Haponesa na nagngangalang Seiko Usui, na kanyang tinawag na Osisan. Naisipan pa nga niyang manirahan sa Hapon ng matagal. Gustong-gusto ni Rizal ang kimono at minsan ay nagbihis siya bilang isang samurai sa Hapon o Japan. Nabigla si Rizal sa diskriminasyon laban sa mga taong may ibang kulay na kanyang nasaksihan sa Amerika. Dito ay hinagaan niya ang pag-udlad ng bansang Estados Unidos. Ngunit kinundina niya ang pagkato nito sa mga katutubo at mga African American. Sa kanyang paglalakbay patungong Europa mula sa Hapon, dumaan muna si Rizal sa San Francisco. Nanatili siya roon ng halos isang linggo. Dahil sa mga panuntunan sa kusutan, hindi kaagad pinayagan si Rizal na bumaba ng barko. Kinakailangan niyang maghintay ng halos 6 na araw bago siya makapasok sa lungsod. Bago bumalik sa Europa, bumisita si Rizal sa New York. Humanga siya sa modernasyon ng lungsod, lalo na sa Brooklyn Bridge. Sinabi ni Rizal na ang Statue of Liberty ay isang simbolo ng kalayaan. Ngunit napansin niya na hindi pa rin ganap na malaya ang mga African Americans noong panahong iyon. Natuwa si Rizal sa maliit na sukat ng Macau. Tinawag niya itong isang maliit, malungkot at tahimik na lungsod. Sa proses, tinapos ni Rizal ang kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Gustong-gusto niya ang mga tsokolate ng Belgica, ngunit madalas siyang nagugutom dahil sa kahirapan sa pananalapi. Minsan na isang piraso lamang na tinapay ang kanyang pinakain sa isang araw upang makatipid para sa pagpapatimbang ng kanyang libro. Sa Gent, ay palimbag ni Rizal ang El Filibusterismo sa murang halaga dahil sa kanyang limitadong pondo. Nagtipid siya sa lahat ng bagay upang matustusan ang pagpapalimbag ng kanyang libro. Sa Hong Kong, 1891, nagtrabaho si Rizal bilang isang ophthalmologo, doktor sa mata. Ginamot niya ang mga Pilipinong pasyente kasama na ang kanyang ina. Naobserbahan niya na mas maayos ang pamamahala ng mga Britaniko sa Hong Kong kumpara sa pamahala ng mga Kastila sa Maynila. Dito din niya naisulat ay isang liham na kung saan ay binabalak niyang binti na isang lupain sa North Borneo upang gawing tirahan ng mga Pilipinong nais tumakas sa pang-aapi ng mga Espanyol. Taong 1882 at 1887, tumungo si Rizal sa Singapore at tinangaan ng kalinisan ng modernong infrastruktura ng lugar. Sa uling pagkakataon, dumaan siya sa Singapore noong 1896. Papunta siya sa Maynila upang harapin ang kanyang pagkabilanggo at kamatayan. Ginawa ni Rizal ang kanyang pagkatapon sa dapitan bilang isang panahon ng pagiging produktibo. Ipinatapon si Rizal sa dapitan upang maalis siya sa Pilipinas at upang pigilan ang kanyang mga ideya na makahawa sa ibang mga Pilipino. Ang pagpapatapon sa kanya ay isang paraan ng mga Espanyol upang supilin ang lumalaking damdaming nasyonalismo sa bansa. Nagtatag siya na isang paaralan, isang ospital, at nagpakilala sa mga bagong pamamaraan ng pagsasaka sa mga taga-dapitan na isang bihirang uri ng palaka na kalaunan ay pinangalan ng Dracopurus Rizal. Nagtayo rin siya ng sistema ng patubig para sa mga taga-dapitan. Mayroon siyang alagang aso na pinangalanan niyang Usman. Matapos ang kanyang pagpapatapon sa dapitan, nagplano si Rizal na pumunta sa Cuba upang maglingkod bilang isang doktor at tulungan ang mga Cubano sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan.
Ngunit sa kanyang pagbalik sa Pilipinas, siya ay inaresto ang inakusahang ng paghihimagsik laban sa Espanya. Matapos ang isang hindi patas na paglilitis, hinatulan siya ng kamatayan. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing hudyat sa pag-aalab ng Rebolusyong Pilipino at nagpapalakas sa diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Hanggang sa ngayon, si Rizal ay tinuturing na isang pambansang bayani at ang kanyang mga gawa, akda at libro ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Patria dorada, ración del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén, a darte voy alegre la triste mustia vida. Si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien.